pagsubok ang sa akin dumating, katapatan mo'y mananatili sa aking buhay. Itataas ang ngalan mo, ihahayag sa bawat dako na dakila ka, O Diyos. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala nang ang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila, kinikilala, nag-iisang Ama, wala nang ang iba. Bawat papuri, alay sa hari, tunay ngang nag-iisa. Diyos na dakila, Diyos na dakila. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. Sige nga po, pakibati po muna ng inyong mga katabi. Sabihin niyo po sa kanila, maganda ka pa po sa umaga. Wow! Ayan. Ayan, napakaganda po ng ating mga ngiti this morning. At magandang araw din po sa mga kasama natin via live streaming. Ngayon po, anong buwan na po ngayon? February na po, lumipas na po agad ang unang buwan ng taon. Ganun po kabilis ang ating araw. So marami man po nagbago kahit unang buwan po ng taon, pero may isa pong hindi nagbabago. Yun po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Hallelujah! Kaya tayo po tayong lahat at sama-sama po nating purihin ang Panginoon nating hindi nagbabago ang pagmamahal sa atin. Hallelujah! Nothing can separate. Even if I run away, your love never fails. Amen! Your love never fails, Lord. I know I still make mistakes, but you have your mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same.
mistakes, but you have your mercies for me every day. Your love never fails. You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Yes, Lord! Hallelujah! Thank you, God! Sobra mo kaming mahal, Panginoon! The wind is strong and the water's deep, but I'm not alone here in these open seas. Your love never fails. Amen! Hallelujah! The chasm is far too wide. I never thought I'd reach the other side. Your love never fails. Yes, Lord! You stay the same! You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. You stay the same! You stay the same through the ages. Your love never changes. There may be pain in the night, but joy comes in the morning. Yes, Lord! Hallelujah! And when the oceans rage, I don't have to be afraid, because I know that you love me. Your love never fails. Yes, Lord! Never change, Lord! Hallelujah! You make all things work together for my good. Yes, Lord! Amen! You make all things work together for my Hallelujah! good. Lahat po ng young professional, sing! All things work together for my good. You make all things work together for my good. Lahat po ng youth, sing! You make all things work together for my good. Yes, Lord! You make all things work together for my. Lahat po ng adult men, sing! You make all things work together for my Yes, Lord! good. Amen! Hallelujah! You make all things work together for my good. Lahat po ng adult women, sing! You make all things work together for my Yes, good. Lord! Thank you, God! Hallelujah! You make all things work together for my Amen! Lahat po ng anak ng Diyos, sing! You make all things work
Hindi po nagbabago ang pag-ibig sa atin ng Diyos. Hallelujah! Kung paano niya po sinabi doon sa John 3:16, na sobra niya tayong mahal. Ganun niya pa rin po tayo kamahal ngayon. Hallelujah! Kaya this morning, church, let's meditate. Let's feel the love of the Lord to us. Hallelujah, hallelujah. Imagine niyo po yun. May sobrang nagmamahal sa atin. Yung pagmamahal na yun ay hindi nakabase sa emotion, sa situation. Everyday pinipili niya po tayong mahalin. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Lord, for your agape love. Hallelujah. Pupurihin ka namin, Panginoon. Hallelujah. For God so loved the world Amen. that He gave His only Son, And and whosoever believes will not perish, they shall have eternal Let's life. sing, for God so loved the Oh, world. hallelujah. For God So loved the world Amen. that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. Thank you, Jesus. I shall hold to the cross. I shall hold to God alone. For His love has salvaged me. For His love has set me free. For God so loved the world that He gave His only Son, and whosoever believes will not perish, they shall have eternal life. I shall wait. I shall wait upon the Lord. Yes, Lord. I shall wait upon His word, and by His grace I am released, and by His grace I am redeemed. For God So loved the world Come on, church, sing it. that He Yes, gave Lord. His only Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. And whosoever believes will not perish. They shall have eternal life. For God so loved the world. for God so loved the world Amen. Amen. That He gave His only Son.
it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your And on and on and on and on it goes, and it overwhelms and satisfies my soul. And I never ever have to be afraid, 'cause one thing remains, one thing remains. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love. In death, in life, I'm confident, covered by the power of your great love. My death is pain, there's nothing that can separate my heart from your great love. Let's sing it, in death, in life, I'm confident, covered by the power of your great love. My death is pain, there's nothing that can separate my heart from your great love. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Amen. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Yes, Lord. Hallelujah. Your love. Your love. Oh, your love, oh God. Yes, Lord. Come on, church. Pasalamatan natin ang ating Panginoon It's your love. sa pagmamahal niya sa atin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sobra niya tayong mahal. Hindi nagbabago yun. Hindi nagbabago ang kanyang pagmamahal sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Oh, hallelujah. Yes, Lord. Yes, Lord. I could sing of your love forever. Yes, Lord. I could sing of your love forever.
Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo na ibinigay sa amin. Kahit nung kami naging makasalanan, Panginoon, patuloy mo kaming niyayakap. Patuloy mo kaming minamahal, Panginoon. At ngayong naunawaan namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, wala kaming maisambit, kundi maraming salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa pag-ibig na ito. Patuloy kaming lalapit sa inyo. Patuloy ka naming hahanapin, Panginoon, sa buhay namin. Patuloy naming uunawain kung gaano pa kalawak, kalalim ang pag-ibig mo sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Salamat. Maraming salamat dahil sa pag-ibig na ito, patuloy mo kaming ginagabayan sa bawat araw na kilos namin. Sa bawat araw na buhay namin, Panginoon, hindi ka nagpapabaya dahil sa pag-ibig mo. Nariyan, Panginoon, ang direksyon, nariyan, Panginoon, ang karunungan, ang wisdom, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin sa bawat decision na aming ginagawa. Maraming salamat. Salamat sa kagalingan ng aming mga pisikal na pangangatawan, Panginoon. Tunay kang nagpapagaling. Salamat din, Panginoon, sa provision mo sa araw-araw. Hindi mo talaga kami pinapabayaan. Hindi ka nagkulang, Panginoon. Lagi kang sapat. Lagi kang tapat, Panginoon, sa bawat pangangailangan namin. Salamat sa kahabagan mo, Panginoon. Kung kami man ay nagkakamali, nagkakasala, salamat, Panginoon, at pinapatawad mo kami. At yung kahabagang ito ay bago araw-araw, Panginoon. Maraming salamat. At muli nandirito kami sama-sama, Panginoon, upang itaas ang pangalan mo. Dakilain ka, Panginoon. Dahil patuloy mong ipinaparanas ang pag-ibig mo sa amin. Sa bawat parte ng program, Panginoon, dalangin namin na ang banal na Espiritu mo ang kumilos. Hindi lang sa programa, kundi sa bawat isa sa amin. Makita namin, Panginoon, ang mga layunin namin. Makita namin, Panginoon, ang purpose mo para sa amin. Maranasan namin ang pag-ibig mo, Panginoon, patuloy sa bawat isa. Salamat, O Diyos. Muli, Ikaw ang aming itataas sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Yan. Bago po tayo umupo, pwede po ba nating kamustahin at kamayan muna yung ating mga katabi? Nasa likod o nasa harapan po natin. Yan. Hallelujah. Muli po, magandang araw po sa ating lahat. Yan. Nangitian na po ba ninyo yung inyong katabi? Yan. At magandang araw din po sa lahat ng mga nasa live stream po natin. Kung meron po tayong first time guest, pwede po bang taas ang inyong kamay? O yung nagdala po ng bisita, pwede po ba ninyong itaas ang inyong kamay para ma-acknowledge po namin? Meron po bang first time guest po dito sa ating kalagitnaan po ngayon? Meron po ba? First time po dito, sa side na to? Dito, wala din. Yan. Dito po. Ayun, nasa likod, katabi ni Sister Polly. Yan. Welcome po sa inyong pagdalaw po. Yan. Meron din po ba dito sa side? Yan. Yung mga veterano po kasi yung mga nakaupo dito. Okay, so welcome po sa muli sa ating bisita po sa pagdalaw dito sa JCLAM at
Ganun din po sa ating live stream. Kung meron pong first time guest po, ay pakitype lang po dyan, I am new here, para makamusta po namin at mabati din po. At kung kayo ay regular na uma-attend naman po sa ating live stream, pakitype lang po dyan yung mga pangalan po ninyo para alam namin na kasama po namin kayo sa pagsamba po sa araw na ito. Okay? So again, God bless you po sa lahat ng mga nandirito. At ito po ang Marikina Foursquare Gospel Church na patuloy po ang layunin ay to follow Christ and makes followers of Christ. Nawa ito po ay ating sinusunod sa ating mga personal ding mga buhay. Para po sa ating mga announcements ay meron po tayong Faith Night this coming Wednesday. Yan. Last month ay tungkol po sa hope. Ano po kaya ngayon naman sa February? Yan. Kung marunong po kayo mag-alphabet, yun po. Pero hindi ko na kayo pipreempt. Attend po kayo this coming Wednesday at 6:30 dito po sa Sanctuary. Magkita-kita po tayo at patuloy na magpanalanginan sa isa't isa at mag-testify ng kabutihan po ng Panginoon. Okay? Sabihin niyo po sa inyong katabi, magandang dumalo tayo. Yan. Dalawa kayo ha? Dalawa kayong dadalo sa Wednesday. Yan. Okay? Meron pa po bang announcement? Yan. Ano po tong February 9? UFW, Alabaster Outpouring, February 9, this coming Sunday na po yan. Next week na po yan. Next Sunday na po ang Alabaster Outpouring ng ating mga kababaihan. Okay? Marami pong natutulungan ng UFW po patungkol po dito. Yung mga retired na ministers, natutulungan po nila, mga Bible students. Hindi lang po Bible students natutulungan nila, pati yung Bible school ay natutulungan din po nila. At may mga iba pa po silang mga programa patungkol po sa Alabaster. Kaya again, yung mga ipon po ninyo na 2 piso sa bawat araw, malaki po ang napupuntahan po niyan. And hopefully this coming Sunday ay kalahati po yung may bibigay po ninyo dahil this August naman ay yung kalahati. Okay? So reminder po ulit para sa ating mga kababaihan at ganoon din po kung kayo ay nais ding tumulong kahit hindi po kayo mga kababaihan, pwede rin pong mag-offer po dito. Next. Yan. Rest and relax. Kailan to? February 15. 14. 14. Maganda. Maganda. So, attend po kayo this February 14 po sa ating mga young adults, young professionals, mga bagong graduate po ng college ay kasama po dito sa R&R Fridays ng ating mga FSY. Okay? So, pwede rin po kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan para po makasama po dyan sa activity niyan. Okay, yun po. Next ay Salt and Light. Ganon din po, February 16 at 12:30 after po ng service ay nandyan po ang mga kabataan. Kabataan naman po. From below 23, pwede po. Okay? Basta nag-aaral pa, pwede pong sumali po dito sa Salt and Light. This coming February 16 naman po, sa susunod pang linggo. Okay? So, yun po yung ating mga announcements po ngayon at marami po tayong gagawin po sa araw na ito. God bless you po. Hello. Good morning po sa inyong lahat. Ay, kagabi niya ako matulog kasi ayun ko lang. Basta, pero mabuti pa rin ang Diyos. Kasi isipin ko yung kung anong sasabihin ko, pero binigyan niya naman ako ng verse para mas yun. Ay, nawala. Yan. Kanina habang nagde-devotion kami, ang tinakil ni Pastor yung Proverbs 11 din. Kaya parang karugtong lang. Kaya lang, sa tithes ang challenge. Sabi po sa Proverbs 11:24-25,
may mga mapagbigay, tapos lalo pang yumayaman. Meron namang mahigpit sa pera, pero lalong naghihirap. Tapos sa 25 po, ang taong mapagbigay sa kapwa, gaganda ang buhay, tumulong ka sa iba at tutulungan ka rin nila. Tunay na nga ang Diyos ay napakabuti. So, kapag may nag-challenge season, nakikinig po ako at kumuha ako ng mga ilang kuntil-butil para maging inspiration ko. And the last month, nakita ko yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng isang nag-share kasi from nasa taas siya tapos bigla siyang bumagsak. Pero nakita ko yung kabutihan ng Panginoon kung paano siya nagpakababa at natutong lumapit sa Diyos. Tapos sinabi pa niya na meron siyang hindi tamang ginawa. So dito sa verse na to, makikita natin kung gaano kabuti ang Diyos na kapag nagbigay ka, lalo kang pagpapalain. Kung hindi sapat yung ibigay, makikita mo, hindi rin sapat yung kanya. Pero kahit ganon, mabuti pa rin ang Diyos dahil binibigyan niya tayo ng pagkakataon para makapagbigay at patuloy na pagpalain. So kung alam man yung ating mga kakulangan, patuloy nating ilapit sa Diyos, humingi tayo mag-pray tayo para mas lalo tayong pagpalain. So tinatawagan ko po yung mga ushers. Hallelujah. Panginoon, salamat po sa bawat isa. Alam ko po maraming mga givers, maraming generous dito sa church at nakikita namin yung buhay nila, kung paano sila pinagpapala, O Diyos. No, O Diyos, ito ay maging inspiration sa amin upang lalo kaming magbigay sa iyo at makita namin yung kabutihan mo. God. Salamat po. Pagpalain po mga po ang mga bawat kamay na magbibigay sa araw na to. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Luksang Kalatas po, formally, Luksang Kalatas po para po sa ating pong kasama dito lagi sa church, na asawa po ni Kuya Tom Disa. Sister Eva Disa was taken by the Lord last Sunday when we were having our membership meeting. And it saddened all of us kasi bigla talaga po parang iniwas nga po sa kanilang mga kapatid. Pinasimba si Kuya Tom, pinaalis si ate, nagsimba silang lahat at naiwan siya sa bahay. And dahil masipag nga po, ay baka ang sa pantaha po nila sa explanation ng how she looked ay baka po sa sobrang sipag, baka naglinis pa. Kasi nga hindi mo na siya sisimba dahil nga masama yung likod niya. So nagbigay ng pain reliever, tapos baka nung umigi-igi daw ay nagkilos-kilos siya, baka po siya ay natalisod po. Kaya tumama po yung isang sa isa kanto at yun na po yun. So it was dead on arrival po sa ospital. Trinay na i-revive but late na po siya. So we were there sa Nueva Ecija yesterday. We spent an overnight there for the funeral service and the interment service po. Yung lugar po nila, Kuya Tom, yung ibang malaking compound po yun at madami hong dumating na mga tao. And siyempre sila rin po yung nagulat doon sa ganong sitwasyon. Pero you know that there's love all around no po, for Sister Eva up to the last minute. At ganun pala doon sa probinsya nila yung nilalagyan ng bakal sa loob nung sa ibabaw. Ganun ba talaga? Nilalagyan ng bakal lagi. Sabi nila, hindi na makakasama sa rapture pag nilalagyan ng bakal. Joke nila yon. Joke nila. So they will, the clan will not be with us ngayon, pati hanggang sa installation service because they need time to rest, they need time to withdraw and sleep muna po. They need to sleep through this po para po yung kanilang grief ay maipahinga mo po muna. Okay, so ako na ho nagsabi, sige na lang, huwag nyo na i-push na pumunta pa kayo ngayong araw. So, rest daw po muna sila. So, if you know Kuya Tom, Micah, and Billy John, and
And siyempre si Sister Eva herself. Please send the message po. At if pwede pa ko kayo magpahabol ng any bereavement gift po sa kanila. Okay po? So, ang pag-ibig ho natin sa isa't isa ay I was discussing this with some people nung na habang nag-wake po tayo diyan sa baba. Sabi ko, iba talaga ang may spiritual family above and beyond your family lang. The spiritual family becomes mas kumbaga closer pa than just family. Okay? Maganda na kung family mo na sila at spiritual family mo pa sila, lalo pa mas maganda yon. Doubly blessed ka. Kaya wag ho nyo i-miss na magkaroon ng spiritual family. Wag kayong layo ng layo sa Panginoon. Wag kayong layo ng layo sa church. Iba ho talaga ang may spiritual family in good times, in bad times. Tandaan nyo ho yan. Okay? Pakisabi sa kapitabi mo, tandaan mo yan. Don't miss. Okay? Don't miss the church. Don't miss out on what we're doing here. Na po, maraming nangyayaring mabuti sa isang spiritual family. Hindi perfect? Yes, hindi perfect. Pero sobrang laking blessing ang may spiritual family. Amen po? Sa mga nakaranas na yan. Ako po, alam niyo po yan. Okay? So we're starting on a new series at February na po. Mas maikli ang panahon. Mas mabilis na kayong sesweldo. Sa mga may sweldo. Oo, sa mga sweldo. Yan. Ang ating speaker po ngayong araw na ito ay birthday celebrator po din because she was born on February 14. Yes. Kaya, Lord, alam niyo na po ang gagawin niyo. Let's welcome with a joy lang welcome Ate Esther Simon. God bless you. Thank you po, Pastor Kay. Amen. Sino pong natutuwa at natapos na ang January? Sa wakas. Finally, ang haba-haba po ng January, parang hindi natatapos. And thank God, kasi nga, maiksi naman ang February. Yan. February po ay love month. Buwan ng pag-ibig. Yan. Kaya ang series po natin for this month ay Love Conquers All. Love conquers all. Yan. Meron po kayo flash dyan sa screen. Basahin po natin. Sabay-sabay. O pag-ibig na makapangyarihan, pag pumasok sa puso ni numan, hahamakin ang lahat. Masunod ka lamang. Yan. Sino po familiar dito? Ha? Nangyari na po ba sa inyo to? Nasa alang-alang ng pag-ibig, yan, na makapangyarihan, hahamakin mo ang lahat, masunod lamang yung iyong pagmamahal o yung pag-ibig mo. Yan. Love conquers all. Sa Bible po, meron din po nitong nakalagay na love conquers all. Sabi po sa 1 Corinthians 13:17, marami po sa Bible nito itong love conquers all. Sabi po isa lang po itong verse na pinili ko. 1 Corinthians 13:17, sabi po dyan, love bears all things, believes all things, hope all things, endures all things. Ang daming kayang gawin ng pag-ibig. Kaya niyang magtiis, kaya niyang maniwala kahit hindi naman kapani-paniwala, no? Kaya niyang umasa. Sino na umasa dito sa pag-ibig? At kaya niyang i-endure lahat ng bagay because of pag-ibig. Kahit difficulties, obstacles, mga bagay na mahirap gawin pero nagagawa mo. Parang pag na-inlove ka, parang nagkakaroon ng superpower. Tama po? Susuungin niya kahit anong panganib. Meron po bang ganito sa atin? Susuungin kahit anong pangarib para lang sa pag-ibig. Pag nangliligaw, di ba? Sabi pa nga, kahit imposible, susungkitin ko ang ang buwan at bituin para sa iyo. O, di ba? May nakagawa na po ba nun dito?
Pero sa Bible po, meron pong nakagawa nito. Love conquers all. Si Jesus po. Sabi niya po sa John 16:33, I have overcome the world. Because of Jesus' love, na-overcome po niya ang mundo. Paano po nangyari? By submitting Himself on the cross, dahil sa pag-ibig niya po sa atin, love conquers all. Na-overcome po ni Jesus ang mundo. Jesus' love conquers the world. Ito po yung series natin for this month. No? In line pa rin po sa topic natin for this year na Shalom, Journey with God. So, love conquers all. Nothing can beat the love of God. So, buong buwan po, 4 weeks po 4 Sundays po ang February. So, lahat po ang topic po ay iinog po dito sa Love Conquers All. If we human can do anything out of love, what more kay God, di ba? Kaya niya po i-conquer ang lahat. Kung tayo nga, kaya natin, tinatry natin gawin. Ano? So, ang topic po natin for this first Sunday of February, ayan po. Ano po yung topic natin? Crazy love. Ayan. Crazy love. Sino pong nabaliw na sa pag-ibig? Sige nga po, taas po ang kamay. Sino pong nabaliw na sa pag-ibig? Umamin na. Uy, walang umaamin. Secret daw. Crazy love po, it's not the insane, foolish kind of love. Hindi po yung parang sobrang obsessive ka dahil sa pag-ibig, kung ano-anong nagagawa mo na kahit na foolishness na. Hindi po yun yung pinaka-topic natin ngayon. Ano po? Pero masasabi mo ba sa buhay mo na at one point in your life, naging crazy ka sa pag-ibig? Tama, di ba po? Sinong hindi pa? Hindi pa daw yung iba. O syempre, mga kabataan natin, hindi nyo man aminin, pero at some point, sa buhay nyo, alam ko po, naging crazy po tayo sa pag-ibig. Sige po, ano po yung naaalala nyo na craziness na nagawa nyo dahil sa pag-ibig? Isipin nyo po. Or siguro, ikwento nyo na lang sa katabi nyo. Meron kang ginawa. Sige po, sige po. May naalala ba kayo? Nakakahiya daw ikwento kasi nga craziness eh. Yung iba, nag-over the bakod, makasilay lang. Di ba? Sino nakagawa nun? O kaya yung iba, project nung crush niya, ginagawa niya, nagpapakapuyat. Di ba? Para lang, kasi love niya eh. O kaya yung iba, sino na gumawa nito? Kasi throughout the week po, nagtatanong ako sa mga kasama ko sa bahay. Kung ano yung mga crazy. Gusto ko lang makakuha ng idea. Ano yung craziness na ginawa nila? Sino na po nakagawa ng hinabol niya yung bus? Parang si Sanchay. Daming sa! Ganyan. So merong gumagawa nun. O kaya, think of your first crush po. Sino dito yung parang pag tinignan mo natutulala at hindi mo nakakausap? Yan, na parang hindi nagsasalita, sobrang tulala. O yung iba sa atin, nakakagawa ng tula. Hindi ka naman dati gumagawa ng tula. Napapagawa ka ng tula. Love letter, ng kanta. Yan. Ako po, nung high school po ako, meron po akong crush na crush. Ang isang naalala kong craziness po is, dinrawing ko siya, sketch, yung mukha niya. Yan. Si Alan kay Dick lang po ito. Basketball player. Sobrang crush na crush ko po kasi siya dati. Alam po nila nanay yon. Ilang days ko siyang in-sketch. Tapos kamukha talaga. And ang ginawa ko, plastic cover ko siya. Tapos katabi ko siya sa pagtulog. Pag naalala ko nga ngayon, sabi ko, ano ba itong ginawa ko dati? Grabing craziness po, no? I'm sure kayo rin may ginawa. Ayaw nyo lang aminin.
Okay po. Love can make us seem crazy. Tama po ba? Pero pag-uusapan mo natin ngayon nga, ang sabi ko kanina, it's not that kind of love. But it's an extreme, irrational love of God. Totoo po, Ate Esther? Crazy love from God? When I say God loves you, yan, sige po. Pag sinabi po natin God loves you, nakakita kayo nag-scroll kayo sa Facebook, ano po yung nafe-feel nyo? Ay, alam ko na yan. Sa EDSA, di ba, ang dami, minsan may makita ka, God loves you. Nonchalant. Alam ko na yan. Di ba po? Kahit sa jeep may nakalagay, I love you. Kahit saan, God loves you. Kahit saan may makita po tayo na God loves you. Tama po ba? But, alam po natin ito, but do we really get it? Naintindihan po ba natin pag sinabing God loves you? Basahin po natin sa Ephesians 3:17 to 18. Sa English po, sige po, pakibuksan po yung mga Bible natin. Ephesians 3:17 to 18. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Sa Tagalog po, babasahin ko. Naway manitili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat ng pundasyon ng lahat ng inyong gawain upang inyong lubusang maunawaan kasamain ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Si Paul po, nung sinulat niya po to, hindi lang po yan sinabing para malaman mo kung gaano kahaba, kalalim, kalawak, kataas ang pag-ibig ng Diyos. Ang sinabi po doon, to grasp. Pag sinabi pong to grasp, talagang ang sabi po sa Tagalog, kaya binasa ko po yung Tagalog, lubusang maunawaan. Yun po ang sinasabi ni Paul dito. Talagang lubusan nating maunawaan kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Naunawaan niyo ba kung gaano grabe tayo ka-love ni Lord? Kahit alam nating yung love niya, ang gusto ni Paul, sobrang eager siya. Unawain niyo. Kailangan unawain niyo kung gaano tayo kamahal ng Diyos. And meron po tayong 4 unconditional ways God shows His love from this verse po na binasa natin. 4 po ito. Ang number 1 po is that the width of God's love. Lawak ng kanyang pag-ibig. Pag sinabi pong width, ang ibig po sabihin niyan, the measurement or extent of something from side to side. So pag sinabi ko pong lawak, ganito po. Gaano kalawak? Yan. Hanggang saan yung extent ng pag-ibig ng Diyos? Gaano kalawak ang kanyang pag-ibig? Malawak po. Kung tayo po, kaya nating magmahal ng ganito, o sabihin mo ganyan, pero ang pag-ibig ng Diyos sobrang lawak. Una po, God loves His Son. Siyempre, sino po bang hindi magmamahal sa kanyang anak, di ba po? Nung sa Matthew 3:17 po, nung binabautismohan si Jesus, nagsalita po ang Panginoon, di ba? May voice po from heaven. Sabi doon, "This is my Son, whom I love. With Him I am well pleased." So God loves His Son. Of course, lahat po ng parents or ng father, mahal niya yung kanyang anak.
Tama po ba? Tayo nga po, kaya lahat kaya natin ibigay para sa anak natin. Tama po ba? Same with God. Lahat kaya niya ibigay kay Christ. Actually, sabi po sa John 3:35-36, the Father loves the Son and has placed everything in His hands. Whoever believes in the Son has eternal life, but whoever rejects the Son will not see life. God has placed everything in Jesus' hands. Di ba lahat ng authority binigay niya na kay Jesus Christ. Kaya whoever believes in His Son, walang eternal life. So ganun po kamahal ng Panginoon ang anak niya si Jesus Christ. Pangalawa po, God dearly loves Israel. So God loves Jesus Christ, God loves the Israel. Yan po. Sabi po sa Jeremiah 31:37, this is what the Lord says, only if the heavens above can be measured and the foundations of the earth below be searched out, will I reject the descendants of Israel because of all they have done, declares the Lord. Parang sinasabi po ni God dito, pag na-measure na yung heaven or yung foundation ng earth na search out, saka lang mawawala yung pag-ibig ko sa Israelites. So, ibig sabihin po, hindi nawawala ang pag-ibig ng Panginoon sa Israelites. Actually, sabi pa sa Numbers 24:9, God will bless those who blesses Israel and curse those who curse the Israel. So, ang pag-ibig ng Diyos, hindi lang po sa kanyang anak, sa Israel, na kanyang chosen nation, na love niya, na hanggang ngayon, God also loves those who believe in Christ. God has a special love for those people who believe in Jesus Christ. Sino po yon? Tayo. Mahal po tayo ng Panginoon. Amen po? Mahal tayo ng Panginoon. John 17:23, that the Lord may know that you have sent me and have loved them as you have loved me. Sino po nagsasalita dito? Si Jesus Christ. Sabi niya, mahal mo sila kagaya ng mamahal mo sa akin. You have loved them as much as you have loved me. Kung gaano kamahal ng Panginoon si Jesus Christ, ganun din yung pag-ibig niya sa atin. Ganun po ba tayo magmahal? For example, yung anak mo. Kung sino yung magmahal sa anak mo, mahal mo na rin. So, ibig sabihin, yung mga manugang mo, kung may manugang ka, kasi mahal niya yung anak mo, mahal mo na rin. Parang ganito po yung sinasabi ng ni Jesus dito, no po? Ganun, so God loves us. When the moment we receive Jesus Christ, God loves us. Pero, ibig sabihin, tayo lang love ni God? Hindi po. Mas mahaba po yung extent ng pag-ibig ng Diyos. God loves the world. Hindi lang po mahal ng Diyos ang kanyang anak, ang Israel, lahat ng naniwala kay Christ, pero God loves the world. God loves the world. Di ba po, John 3:16, alam na po natin yan, for God so loved the world. Kaya binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. Hindi po ibig sabihin na world na physical world, di ba po? Kundi God loves the world of humanity. Mga tao po, mahal ng Panginoon. Kala nyo mga Christians lang, teka, Ate Esther, kala ko tayo lang love ni Lord. Ang world, hindi masyado, kasi hindi pa nila tinatanggap si Jesus Christ. Pero when we look at this world po, parang ang hirap namang mahalin ng mundo, pero God loves the world. Naalala niyo po yung kwento kay Jonah. Bigla ko lang po naalala po yung kwento na kay Jonah. Na siya po mismo, nainis siya sa Panginoon kasi ang Panginoon pinatawad yung Nineveh. Di ba? Mahal pa rin ni Lord yung Nineveh. Pero si Jonah, ayaw niya patawarin yung Nineveh. Gusto niya i-destroy ni God yung Nineveh. Pero sa atin po, alam natin na ang Panginoon, kahit
ganun ang mundo, mahal pa rin ng Panginoon ang mundo. Amen po. Pag lumabas ka, hindi lang po tayo ang mahal ni Lord. Maglalakad ka sa labas, God loves those people around us. Yung mga katrabaho mo, pag nagmamalengke ka, yung suki mo, mahal sila ni Lord. Kahit hindi pa sila Christians. Yung katabi mo na baka hindi mo alam, hindi mo kakilala. Yan. Baka hindi pa Christian, mahal po ng Panginoon ang mundo. So God loves His Son, God loves Israel, God loves the world. So ganoon po ka-extent, kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang po pili. Ang pag-ibig ng Diyos, sakop ang lahat. Naintindihan niyo po yun? Sa lahat po, mahal ng Diyos. Kahit gaano kasamang tao nakilala nyo, mahal po ng Diyos. Ganun po kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Pakisabi nga po sa katabi mo, God loves you. Ito po yung masarap pakinggan. God loves you. Minsan po sa sarili natin, parang hindi ka maniniwala. Tama po ba? Minsan hindi ka naniniwala kasi marami tayong failures. May struggle. Minsan nga hindi mo mahal sarili mo eh. Minsan sasabihin mo, nagkamali na naman ako. O kaya, ang pangit-pangit ko. Pero sinasabi sa'yo ni Lord ngayon, I love you. I love you. Mahal ka ng Diyos kahit struggle sa'yo yan. Kaya huwag kang magduda sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kang magduda na mahal ka ng Diyos. Kailangan mong tanggapin at unawain na ganon kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Kahit anong nagawa mo, isipin mo anong pinaka-worst na ginawa mo sa buhay mo. But yet, God still loves you. Sa buhay mo, ano yung pinakamatinding, grabe, nagawa ko to, pero still, minahal ako ng Panginoon. And kung babasahin niyo po ng Bible, makikita niyo po, bawat pages nito, punong-punong po ito ng pagmamahal ng Diyos. Punong-punong po ito ng pagmamahal ng Diyos. Kung tayo kaya lang natin magmahal ng makitid, yung pili lang, anak natin, pamilya natin, tayo-tayo lang, clan natin, o J-clan lang, tayo. Pero ang Diyos, kaya niya pong ibigin ang lahat. Amen po? Lahat po. Mahirap pero ganun ang Diyos eh. Because God is love. And sa inyo po ba, kaya niyo po yung magmahal ng maraming tao? Sino po dito na kagaya ni Jesus, kaya niyang magmahal ng lahat ng tao? Sige po, tumayo po. Mahirap po, no? Mahirap po. Hindi po natin kagaya ang Diyos. Ang Diyos po is sobrang lawak ang pag-ibig niya. God's love is so wide, it embraces everyone. Lahat po. Kahit ang mga nasa prison, mahal ng Panginoon. Kahit yung pumatay, naging murderer, mahal ng Panginoon. Grabe, no? Ganun kalawak ang pag-ibig ng Diyos. Hindi mo ma-imagine. Okay, number 2 po, the length of God's love. Haba ng kanyang pag-ibig. Pag sinabi po nating length, is a measure of distance or the amount of time occupied by something. It is most likely po time reference pag sinabi nating length of God. God's love is unending. Walang katapusan. God's love is forever. And because God is love and God is eternal, then God's love is eternal. Hindi lang every Sunday. Ang pag-ibig ng Panginoon walang holiday. Hindi natutulog ang pag-ibig ng Diyos, wagas ang kanyang pag-ibig.
yung love niya sa atin, sa future, hindi mas higit dun sa love niya sa atin ngayon. Naintindihan niyo po? O yung love niya sa atin ngayon, hindi mas higit dun sa love niya sa atin sa past natin. Yung pag-ibig ng Diyos ay unending. His love is the same. Hindi nagbabago yung pag-ibig ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba yun? Jeremiah 31:3, ang sabi po dito, "The Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. I have loved you with an everlasting love." Before the world was created, mahal na tayo ng Panginoon. O bago pa tayo ipinanganak, mahal na po tayo ng Panginoon. From the beginning and long before the beginning, God set His love upon us. Mahal niya na tayo before pa tayo pinanganak. God's love is unending. There is nothing you can do to keep Him from continuing to love you. Wala kang magagawa, walang anong magagawa ka para patuloy kanyang mamahalin. Naintindihan niyo po, He has loved you from the beginning and He will always He will love you all the way to the end. Hanggang dulo po, mamahalin tayo ng Panginoon. Because God's love is eternal. His love is unchanging. Napag-aralan na po natin to before. God is constant, hindi siya nagbabago. Ito po yung karakteristik niya. God do not change. Di ba po? Sabi sa Malakay 3:6, "For I am the Lord, I do not change. Therefore, the love of God do not change." Hindi na po putol. Ganun po kahaba ang pag-ibig ng Panginoon. Sino pong magmamalaki dito na yung love life niya ay matagal na? 50 years na. Ganun na kahaba yung kanyang love life. Yung mga po dito, mga may asawa na. Sino po yung matagal nang nagmamahalan? And hindi nawawala yung love, tuloy-tuloy, kagaya ng Panginoon. Hindi po, di ba? Ang pag-ibig po natin, since tao lang po tayo, minsan, bumabagsak o lumiligwak. Di ba? Minsan, di ka lang mapagluto, hindi mo na mahal. Or minsan, kulang yung sustento, nababawasan na yung pag-ibig. Tama po? And, sino po sa atin yung sobrang in love ngayon? Yan. Sobrang in love. Umamin na po. Sino yung sobrang in love ngayon? Yung bagong boyfriend pa lang, or marami po bagong kasal dito sa atin, po? Sige po. Patingin nga mga bagong kasal, o sobrang in love ngayon. Pinataas ang kamay. Nasa honeymoon stage. Yan. And I'm sure, sa point na ngayon, parang sobrang langit yung pagmamahalan nyo. Tama ba? Ganong level ng pag-ibig. Sobrang in love na in love. So ang Panginoon po, ganon po yung pag-ibig niya sa atin. Tuloy-tuloy na sobra siyang in love sa atin. Hindi nagbabago kahit anong gawin mo. Ang level, ang intensity ng pag-ibig ng Diyos nandoon. And tuloy-tuloy po iyon. Ganon kahaba ang pag-ibig ng Diyos. Hindi katulad natin ang pag-ibig ng Diyos. Yung intensity ng pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Kung gaano ka ka-in love sa asawa mo nung bagong kasal kayo, isipin niyo po yun. Ganun po katindi ang love ng Panginoon. Araw-araw, gabi-gabi, God loves us. Araw-araw po yun. Pagkagising mo, natutulog ka, mahal pa rin tayo ng Panginoon.
Kahit nga naiinis ka, kahit na pumapangit na tayo o tumatanda tayo, di ba? Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos. Yung partner natin, kumulubot na, parang hindi na masyadong love tayo. Pero ang Panginoon, whatever happens, mahal na mahal niya po tayo. Kahit alam niya yung magiging failures natin sa future, kahit alam niya magiging unfaithful tayo, at times, patuloy at patuloy ang pag-ibig niya sa atin. Amen, amen. At pag nanlamig tayo, kahit nanlamig tayo sa pag-ibig natin sa Kanya, ang Diyos gagawa ng paraan para bumalik tayo sa Kanya. Alam niyo po yun, sa sobrang pagmamahal sa atin ng Diyos, ayaw niyang mawala yung pag-ibig natin sa Kanya. Ayaw niyang maging boring yung relationship ng ng relationship natin sa Panginoon. Kasi yung relasyon natin sa Panginoon is eternal. Hindi lang po dito. Ang pag-ibig po ng Diyos hanggang sa kabilang buhay po. And parang sa kasal nga, di ba? Pag kinasal ka, ang sasabihin mo, till death, do us part. So may limitation po yun no? Pero the relationship we have with God will last long. It will be for the next million and trillion years of eternity. Ang sarap po, no? For eternity, mararanasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Ganun po kahaba ang pag-ibig ng Diyos. Mula pinanganak ka o wala ka pa, hindi ka pa pinapanganak, mahal na tayo ng Diyos. Hanggang for eternity, mahal po tayo ng Diyos. Isang teenager po, may isang kwento lang po. Isang teenager ang nag-drop out sa school. At naimpluwensyahan siya ng barkada, hindi na siya pumapasok, nalulung na sa alak. And one time umuwi siya, at siyempre magulang nalungkot. Umuwi po siya, nalasing, yan, madaling araw. And humiga na siya, natulog na. Naramdaman siya ng nanay niya, gumising. Tapos pinuntahan siya sa kwarto. Habang natutulog siya, hinahawakan niya yung buhok niya. Tapos naramdaman ng asawang lalaki, sinundan siya. Sabi, oh, ano ginagawa mo dyan? Ang sabi nung nanay, ayaw niya akong hayaan na mahalin ko siya, nang gising siya. Mamahalin ko siya habang natutulog siya. Ang pag-ibig ng Diyos, ganun po sa atin. Kung ayaw mo mahalin kita, mamahalin pa rin kita. Yung offer ng pag-ibig ng Diyos, nandyan palagi. Nandyan palagi ang pag-ibig ng Diyos. Ay minsan tayo yung umaayaw. Tayo yung lumalayo sa Panginoon, pero whatever happens, kahit hindi mo mahalin ang Panginoon, mahal tayo ng Panginoon. Mamahalin at mamahalin ka niya. Hindi ka makakawala sa pag-ibig ng Diyos. Amen po. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang pilipiling panahon at oras, natutulog ka man o gising, ayaw mo man o gusto, He never stops loving us. God's love is so wide, it embraces everyone. God's love is so long, it will never let us go. Number 3 points po. The height of God's love. Ang taas ng kanyang pag-ibig. Gaano ba kataas ang pag-ibig ng Diyos? Pag sinabi pong height, it is the measurement from base to top. Ito po, kunyari po, ayan, may height po yung ceiling natin. Ito po, may height yung pulpit natin. Or other meaning po, the most intense part or period of something. Sa 1 Kings 8:27, ang sabi po dito, but will God really dwell on earth, the heavens, even the highest heaven cannot contain you. Sobrang laki po ng Diyos. And ganun din po ang kanyang pag-ibig. Sobrang taas.
ang pag-ibig ng Diyos ay sobrang taas na hindi po kayang i-contain ng heaven. Lagpas po hanggang langit ang pag-ibig ng Diyos. Punong-puno po siya ng pag-ibig na mahirap pong i-contain. Kasi nga po, God is love, di ba? Sa 1 John 4:8. So, where God is, kung nasaan po ang Diyos, nandoon po ang pag-ibig niya. Okay? Kung nasaan ang Diyos, naroon po ang kanyang pag-ibig. Kung babasahin po natin sa Psalms 139:7-10, Tagalog pa, Pinoy version po ito. Ay sabi po dito, saan ako pupunta para makatakas sa iyo? Saan ako pupunta para maiwasan ka? Pag umakyat ako ng langit, nandun ka. Pag bumaba ako ng mundo ng mga patay, nandun ka. Nandun ka rin. Lumipad man ako kung saan sumisikat ang araw o tumira man sa pinakadulo ng dagat, nandun ka pa rin para ilid ako. Nandun ka pa rin para tulungan ako. And gusto ko po itong basahin, napalitan po yung pronoun na tumutukoy sa Panginoon ng kanyang pag-ibig. Kasi God is love, di ba po? God is love. So papalitan po natin yung mga pronoun ng pag-ibig ng Diyos. Okay? Babasahin po natin. Nasa screen naman po yan. Babasahin po natin yung same verse, pero papalitan po natin ng pag-ibig ng Diyos. Saan ako pupunta para makatakas sa iyong pag-ibig? Saan ako pupunta para maiwasan ang iyong pag-ibig? Pag umakyat ako sa langit, nandun ang iyong pag-ibig. Pag bumaba ako sa mundo ng mga patay, nandun pa rin ang iyong pag-ibig. Lumipad man ako kung saan sumikat ang araw o tumira man sa pinakadulo ng dagat, nandun pa rin ang iyong pag-ibig para ilid ako. Nandoon pa rin ang iyong pag-ibig para tulungan ako. Ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan. Kung nasaan siya, nandun ang kanyang pagmamahal. O maapaw po ng pag-ibig tayong lahat. Because of God. Where do you go to get away from God's love? Yun po yung kanina binasa natin. Saan ka pupunta para makatakas sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Kahit nasaan ka, nandyan ang pag-ibig ng Diyos. Saan ka man pumunta, mamahalin at mamahalin ka ng Panginoon because God is love and God is everywhere. And yung God's quality of love is much higher than you cannot contain it. Yung quality po ng pag-ibig ng Diyos ay sobrang taas na hindi mo po makontain. It is the highest and greatest love that God sacrificed His only Son for the lost. Sino pong makakagawa nun? Sobrang taas po ng quality ng pag-ibig ng Diyos sa atin na kaya niyang ibigay yung nag-iisa niyang anak. Bilang magulang, alam niyo po yun, mahirap yun. Hindi mo kayang ibigay yung nag-iisa mong anak sa tao na lost. Sa tao na lost. Sasabihin mo, ay ibig sabihin, Ate Esther, mas mahal ako ni Lord. Mas mahal ni Lord tayo kaysa kay Jesus. Hindi po. Siyempre, mahal ng Panginoon ang anak niya. Pero bakit kaya niya ibigay yung anak niya? Diba? Kasi love niya tayo. Kasi mahal niya tayo. And I'm sure, nung ginawa ng Panginoon yun, sobra siyang nasaktan. Kasi mahal niya si Jesus eh. Pero binigay niya pa rin kasi great is His love for us. Sobra. Nung binasa ko po nung nananalangin po si Jesus sa Gethsemane, binigay po sa akin ni Lord yung verse na to. Sabi po doon, Matthew 26:39, and going a little further, he fell on his face and prayed, saying, My Father, if it be possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not
as I will, but as you will. Sa Pinoy version po, mas mafe-feel mo kasi, Tatay, please, kung pwede lang po, wag ko sanang maranasan ang paghihirap na to. Pero hindi po ang gusto ko, kundi ang gusto niyo ang masunod. Naintindihin niyo po, kung anak ko po, ang mananalang, magsasabi sa akin nun, sana wag na lang. Pero tiniis ng Panginoon yung anak niya para sa atin. What a great love for us. Tiniis niya na naghirap si Jesus, sinacrifice niya at yung paghihirap, grabing experience para sa atin. Sinong hindi tatanggap ng pag-ibig ng Diyos sa ginawa niya? Grabing taas ng quality po ng pag-ibig ng Panginoon. Ganon tayo kamahal. And even Jesus, ganon niya tayo kamahal. Kahit ayaw niya, di ba? Ginawa niya. Ginawa niya kasi gusto niya makasama niya tayo sa heaven. And yun yung naging motivation niya. Kaya niya nakayanan yung cross. Kahit sobrang nahirapan siya, kaya niya kinaya na kahit mahirap because of His love for us. Kasi mahal na mahal niya tayo. God's love is so wide, it embraces everyone. Yung number 1.1 natin. It is so long that it will never let us go. It's so high that we cannot contain it. Lagpas hanggang langit. It is of such high quality that it will never let us down. And number 4 po, the last point. The depth of God's love. Ang lalim ng kanyang pag-ibig. Ang depth po, ay, sabi po dyan, ay the distance from top or surface to the bottom of something. Yung lalim niya. The quality, or other meaning po, the quality of being intense or extreme. Yan. God's love is not shallow. Amen? It is so deep. Hindi mababaw lang ang pag-ibig ng Diyos. Malalim po. When the world today says, I love you if you are good-looking. I love you if you are intelligent. If you are wealthy. I love you if you love me. Ang daming ifs. Ang daming kondisyon. Di ba? Pag nagmahal tayo, I love you if bilhan mo ko nito, bilhan mo ko nun. So may mga condition po. God's love is not like that. Hindi po ganon ang pag-ibig ng Diyos. God's love for us is uncaused, uninfluenced. There is nothing we can do to cause God to love us, and there is nothing we can do to prevent Him from loving us. God loves us because He has chosen to love us. Pinili niya po tayong mahalin. Hindi dahil kung ano yung nagawa mo. Nothing will you ever do could make God love you more than He loves you right now. Wala kang pwedeng magawa na mas mamahalin ka ni Lord kaysa sa pag-ibig niya ngayon. Hindi yung achievements mo, hindi yung recognition, hindi dahil magaling ka, hindi dahil nagsuserve ka kay Lord, hindi dahil obedient ka sa Kanya. Not any sin, not any failure, not any guilt. Nothing you have ever done could make God love you any less. Ganon ka-deep ang pag-ibig ng Diyos. That is how deep the love of God is. Baka isa po tayo sa mga nag-iisip noon na kailangan maging mabuti ako para mahalin ako ng Diyos. Di ba po? Kailangan may action, performance basis. Pag ginawa ko to, mas mamahalin ako ng Diyos. Pag nag-devotion ako araw-araw, mas mamahalin ako ni Lord. Pag nagpa-pray ako sa Kanya araw-araw, mas mamahalin niya ako. Pero no, God has already chosen to love you regardless kung ano yung ginagawa mo. Kung kahit di ka nagde-devotion, pero syempre hindi naman yun ang reason natin para hindi natin siya i-love back, no? Dapat yung pag-ibig ng Diyos, yun yung mas maging motivation natin para mag-obey sa Kanya.
Amen po. Romans 5:8. But God demonstrated His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Habang ganun po kalalim ang pag-ibig ng Diyos, kahit makasalanan pa tayo, mahal niya na tayo. Sinner pa lang tayo, mahal niya na tayo. Naninigarilyo ka noon, mahal ka na noon ni Lord. Lasenggero ka noon, mahal ka na noon ni Lord. Loko-loko ka noon, mahal ka na noon ni Lord. Christ died for us not after we got better. Not after we got improved. Hindi dahil mas nag-improve ka na, mas mahal ka ng ni Lord. Or not after we were saved, not after we made Him more promises. Not after things got little better. Not after we laid down some sins. Nung sinuko mo na yung kasalanan mo, saka ka mas minahal ni Lord. Hindi po. O kaya nag-drop ka ng some habits. Hindi po. God loves us while we were yet sinners. Christ died for us. Kahit di po pa tinatanggap sa Lord sa puso mo, mahal ka na ni Lord. Hindi mababaw ang pag-ibig ng Diyos. Hindi sasabihin, ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Hindi po ganun. O kaya, ayaw mo sa akin, di wag. Hindi po, nandun po talaga. Ayaw mo sa akin, di wag. Hindi po. Malalim po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi mo ako mahal, di mo kita mahal. Sa ayaw mo at sa gusto, mahal po tayo ng Panginoon. Amen? Ate Esther, kung talagang mahal tayo ng Diyos, bakit may hell? Bakit may problems? Bakit may sakit? Bakit may madaming wildfires ngayon? Bakit ang daming aksidente ng airplanes, no? Air accidents, ang dami po. Bakit may hell? Bakit may kasalanan? Yes, God is love, but God is also holy and just. Amen po. God is love, but He hates sin because it separates us from Him. God is love, pero ayaw niya ng kasalanan kasi ito po yung humihiwalay sa atin, sa Kanya. Psalms 89:14, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Hindi lang, God didn't just love us during the good times or pag nasa tamang pagmahal mo lang siya. God loves us when He's correcting us. God loves us when He is disciplining us. Kagaya ng mga tatay kung magmahal sa anak, di ba? Pag dinidisipline niya, ibig sabihin, mahal niya yung anak niya. Okay? God loves us so deep, hindi siya matampuhin. Hindi rin siya madaling magalit. Think of how many times na finorgive ka ng Panginoon. Think of how many times na dapat mapapahamak ka na, pero in-spare ka niya. Sa distraction, hinablot ka niya sa kapahamakan. Nangyari na po sa inyo yon. Lord, thank you Thank you kasi inilayo mo ko doon sa kamahamakan. Papunta na ako dito eh. Pero grabing love mo ko, ayaw mo ko mapahamak, kaya niligtas mo ko. Ilang beses nang ginawa sa atin yon ng Lord. And kahit na sasaktan siya, pag nagkakamali tayo, pinipili niya pa rin tayong mahalin. Even si Jesus na test dito, di ba po ba? Ang dami niya pong disappointment sa kanyang mga disciples. Na, si Thomas, nag-doubt sa kanya. Si Peter, binitray siya. Tama po ba? O dinenay siya ng 3 times. Si Judas, binitray siya sa mga kamay ng kaaway. Sobrang nasaktan na si Jesus. Di ba po? Pero patuloy niya pong minahal sila.
Ito po yung sabi po sa John 13:1. It was just before the Passover festival. Jesus knew that the hour had come for him to leave this world and go to the Father. Having loved his own who were in the world, he loved them to the end. Minahal niya po sila hanggang sa dulo. Kahit through all their loyalty, through all their betrayal, through all the things that they did to break Jesus' heart, he never stopped loving them for one moment. And God knows our heart po. Alam po ng Panginoon yung puso natin. Alam niya po kung loyal ka sa Kanya ngayon. Alam niya po kung magiging unfaithful ka sa Kanya in the future. Alam niya kung mahal mo siya. Alam niya kung ano iniisip mo ngayon. But regardless, sa nakikita niya sa puso mo right now, kung ano man yung nararamdaman mo, regardless, mahal ka pa rin ng Panginoon. Ganon po kalalim ang kanyang pag-ibig. Sa ating pong conclusion, God doesn't just love us. God doesn't just love us. God loves us so much. Hindi po sapat na mahal ka lang ni Lord. Sobrang mahal ka ni Lord. He is crazy in love with each and every one of us. Sabi po sa Bible yan, hindi ko po sinasabi yan. Ang Bible po ang nagsabi na sobrang mahal tayo ng Panginoon. And for those people who never have accepted the love of Christ, hindi niyo pa na-receive si Jesus Christ. If you believe in your heart that God loves you, and gusto mo, Lord, gusto kong tanggapin yung pag-ibig na yan. Habang binabaw po ng lahat ang kanilang heads, pakitaas mo yung kamay mo. Sige po, ibaw po natin ang ating heads. And gusto ko pong makita, kung hindi mo pa natatanggap ang malaking pag-ibig ng Panginoon, i-raise mo, itaas mo ang inyong kamay, kahit po yung mga nasa online, kung gusto mong tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, i-type mo lang dyan, I want to receive the love of God. Sige po. Nag-o-offer po ng matinding pag-ibig ang Diyos. Mahal kita. Mahal kita, anak. Ang gagawin mo lang, tatanggapin mo yung pag-ibig ko sa'yo. Binigay ko ang anak ko para sa'yo. Sige po, kung meron po. Sige po, kung meron man, abayan nyo lang ako sa aking panalangin. Lord, I want to receive the love, your love, by receiving Jesus Christ into my heart. Alam ko po, nagkasala ako. Inaamin ko po na makasalanan ako and gusto ko po gawing Lord and Savior si Jesus Christ sa aking puso. Tinatanggap ko po siya. Salamat po sa pag-ibig mo na ibinigay mo ang iyong nag-iisang bugtong na anak para sa akin. And gusto ko po siyang gawing Lord and Savior na aking puso. Simula ngayon, tulungan niyo po ako na sumunod sa Kanya. Salamat po, Panginoon. Dahil alam ko, gagabayan mo ako at patuloy mo akong mamalahalin hanggang wakas as I follow Jesus Christ. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. And sa for those Christians na nakalimutan nyo po, nakalimutan nyo, ganito pala kung kamahal ng Diyos at na-remind kayo ngayon. Receive with all your heart that God truly loves you. Tanggapin mo. Lagi mong alalahanin. Kung pwede, maglagay ka sa bahay. God loves me. God loves me. Para ma-remind po tayo everyday kung gaano tayo kamahal ng Diyos.
He is crazy in love with each one of us na He would leave 99 sheep just to find that one lost soul. Ganun ka-crazy yung Panginoon. Iiwan niya yung 99 sheep. And one of the sweetest reason God saved us is because He loves us. He heals us not just to show that He has the power to heal, but because He loves us. Amen po? He provides not because we ask for it. He provides because He loves us. He forgives not because He is a forgiving, not just because He is a forgiving God. He forgives because He loves us. All these things because He is so in love with us. And as we grasp how wide, long, high, and deep His love for us, let us adore Him. Purihin natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya. Every morning, God wants to hear from us. Pag-gising mo sa umaga, God wants your hug. God wants your love. Baka nga sobrang miss ka na niya eh. Di ba? Matagal mo nang hindi sinasabi na, I love you, Lord. Si Lord lang yung mahal ng mahal sa atin, pero hindi natin siya minamahal. Pabalik. And sabi nga po sa greatest commandment, di ba? Love the Lord with all your heart. Sabi no Lord, love me. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, relationship with Him. Lamentations 3:22 sa pagtatapos po natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies new, never come to an end. And alam ko po, some of us na-experience yung pag-ibig ng Diyos every morning, no po. And yung iba sa atin, no, pag-gising, tinataas agad natin kamay natin, di natin makontain. Thank you, Lord. Every day as you wake up, thank God for His love. Araw-araw, pinamahal tayo ng Panginoon. Let us praise Him, adore Him, and say, I love you, Lord. Praise God po. Thank you, Lord, for a very powerful, wonderful message. While I'm calling po the deacons and deaconesses po dito sa harapan, as we prepare our hearts for the communion, minsan kung magdududa tayo, mahal ba talaga ako ng Panginoon? Bakit ang dami kong problema? Nabanggit lahat ni Ate Esther. But if that time comes to you again, anak, I love you this much. Kung kailangan mo ng paalala, tingin ka sa krus. Anak, ganun kita kamahal. Ganun kalaki. Ganun kalapad, ganun katayo, ganun kalalim ang pag-ibig ko sa iyo. At ang gagawin po natin ngayon, it's not just a symbol. This is a reminder that, anak, I love you this very much. And I would like to read to you the word of the Lord from Hebrews chapter 9, verses 13 onwards. For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered Himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God. He offered Himself. And then let me continue. Verse 15, therefore, He is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. Hindi niya lang po pinakita ang kanyang pag-ibig sa atin nang namatay siya sa krus. Nagbigay din po siya ng isang napakagandang pangako. Tatanggapin niya po tayo sa kanyang kaharian, sa kanyang muling pagbabalik. At hindi lang po yun, tanggap niya tayo sa kanyang pamilya. Hindi niya po kailangan ng dahilan para sabihing mahal ka niya. Inalay niya ang buhay niya para sa'yo.
Ano po ang reaksyon, ano pong response natin to that love. Let's remember His love habang dinidistribute po ng ating mga deacons and deaconess later after I pray. It will be between you and the Lord. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon. Pasalamat tayo. Pagtanggap nyo po, pwede nyo na pong kainin at inumin. Pero you utter a personal prayer to God. Lord, I appreciate you. Lord, I thank you. Lord, I just receive your love and I want to lavish on that love. I want to embrace that love. Kung nakakalimutan ko man yung pag-ibig na yon, hayaan mo pong maalala ko at lunurin mo ako sa pag-ibig na yon nang hindi kita makalimutan, Panginoon. Let me just pray for these elements of communion. Father, I just pray for this bread that symbolizes your body, this wine that symbolizes your blood, Lord God. Salamat sa katawan na nabayubay sa krus at sa dugong dumanak sa krus na inaalala namin ngayon, Lord God, na nagpapakita ng napakalalim, napakalawak, napakataas, napakatayog na pag-ibig mo sa amin. At salamat, Panginoon, dahil namatay ka sa krus, kahit pa kami ay makasalanan pa. At ngayon kami ay nagpapalinis na sa iyo, tinanggap ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas. Nais po namin i-enjoy ang aming relasyon sa iyo. Sambahin ka sa pagtanggap namin ng mga elementong ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Receive the communion with joy and thanksgiving. God bless you po. All for love the Father gave, for only love can make a way. All for love the heavens cried, for love was crucified. Oh, how many times have I broken your heart? Still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. Let me sing all for love. I will join the angels' song. Ever holy is the Lord, King of glory, King of all. Oh, how many times have I broken your heart? But still you forgive. If only I ask. And how many times have you heard me pray? Draw near to me. Everything I need is you, my beginning, my forever. Everything I need is you. Is you. It's you. Everything I need
lead is you. It's you. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. After this, the benediction po, we will sit again so we can witness the installation of some of our officers. Hindi po lahat muna kasi hindi kasya dito sa stage. So, let's all stand together to receive the benediction. Siguro pahabol na sulat ko lang, PS, 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 I love you. Diba, siyempre pag mahal, diba pag mahal mo ang isang tao, gusto mo rin sana na naririnig din niya kung sa bibig mo din, diba, na mahal ka rin niya. Hindi magbabago yung love mo kahit minsan hindi niya sinasabi. Pero mas nagiging sweeter, no? Kapag nagre-respond. At ang action plan ho talaga natin, mag-respond po tayo dun sa pag-ibig na yon. Sobrang mapiplease si Lord talaga if you love Him back. We love Him back, no? Let's adore Him and honor Him. Can we do that before I release the benediction? Oh, we love you, Lord. Thank you for your crazy love for me. Thank you. Thank you for your extreme, irrational love for me. It's so deep, it's so wide, it's so long, Lord. It's so high. Thank you po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you for your love, Lord. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat po. And may that extreme, irrational, crazy love of God just be with us all. Now and forever, even as we leave this place. The sacrificial love of Jesus on the cross. And the sweet, loving fellowship of the Holy Spirit who always prompts us to do the right thing and to love God back. To you be all the glory and the honor. Amen and amen. Amen. God bless you po. God bless you po sa live stream. We may all be seated.